Matapos ang ilang buwang pag-aantay ay ilang linggo na lang at atin na muling masisilayan ang Gilas Pilipinas. At sa pagkakataong ito ay mas pinalakas na national team ang ating mapapanood laban sa New Zealand at Hong Kong. Pero sapat nga ba ito para sa wakas ay matalo na natin ang New Zealand at Hong Kong? Hindi matatangging naging maganda ang takbo ng Gilas Pilipinas matapos mahawakan ito ni Coach Tim Cone. Sa katunayan, sa huli pa nga nilang salang ay nagawa lang naman nilang talunin ang rank 6 na Latvia at nakipagsabayan pa sa Georgia at Brazil. Bagamat hindi nagawang makaabot sa Olympics, napatunayan naman ni Coach Tim Cone na sa tamang pamamalakad at sistema ay magagawang makasabay ng Gilas sa top basketball teams sa buong mundo. Pero kahit pa ganyan, ay may kritisismo pa rin sa kanya ang mga fans. Isa na nga riyan ang pool. Para kasi kay Coach Tim ay sapat na sa kanya ang dosing players at naging problema nga yan sa OQT. Madami kasi sa ating players ang nagkaroon ng injury, kagaya na lamang ni na AJ Edu, Scottie Thompson, Jamie Malonzo at maging si Kai Sotto sa mismong laro. Ang resulta nga niyan ay naubos ang ating big man sa laban kontra sa Brazil, kung saan nababad ng sobra si Junmar Fajardo. Pero sa kasunod na window ng FIBA Asia Cup na gaganapin ngayong Nobyembre ay hindi na ito magiging problema. Sa tatlong players ko kasing nabanggit mga idol ay si Jamie Malonzo na lamang ang hindi nakakalaro. Kaabang-abang talaga ang pagbabalik ni Scottie Thompson at lalo na si AJ Edu. Si AJ Edu kasi mga idol ang isa sa inaasahan ng Gilas sa depensa noong World Cup, kung saan siya pa nga ang pinatao natin sa NBA All-Star na si Karl Anthony Towns. Ito nga rin ang unang beses na makikita natin si AJ Edu sa ilalim ng coaching ni Tim Cone na talagang gustong-gusto ang mga big man na versatile. Kahit pa paano rin ay mababawasan ang responsibilidad ni Junmar Fajardo sa depensa dahil kay AJ Edu. Bukod pa nga sa kanya ay babalik na rin ang primary point guard ng national team na si Scottie Thompson. Isa rin itong posisyon na bahagya tayong kinulang sa mismong OQT. Si Scottie na nga marahil ang pinakaswak na guard na maglalaro sa sistema ni Coach Tim Cone dahil sa kanyang experience sa Hinebra at talino na rin sa laro. Kaya nga hindi matatangging kaabang-abang talaga ang magiging final lineup natin na lalaban sa Nobyembre. Wala pa nga lang si Scottie at AJ Edu ay nagawa na nating gulatin ang mundo, pero sa pagbabalik nila ay lalo pang lumakas ang Gilas. Pero hindi rin naman pipitsugi ang ating haharaping kupunan na New Zealand at Hong Kong. Sa katunayan, ang kupunan ng New Zealand ay hindi pa natin natatalo ni isang beses mula nang madagdag ito sa Asia Cup. Kaya nga magandang bawi para sa Gilas kung magagawa nilang talunin ang New Zealand para patunayan na nasa ibang level na tayo kumpara sa dati. Pero sa tingin nyo ba mga idol, magagawang talunin ng Gilas ang New Zealand? O ilalampaso pa rin tayo kagaya ng dati? Comment down below.